Dalawang tao nagkakagusto sa'yo. Yung isa sa kanila, may crush sa'yo. Matagal ka na niyang crush. Mahigit ng 4 na taon. Tagal, no? 4 na taon ka na niyang gusto. So yung person na to, masipag, and focus siya sa pagkita ng pera, malakas, matipuno, nagpangangatawan. Kung babae naman siya, very practical na babae, marunong sa pagnenegosyo, financially okay, stable ang kabuhayan, marunong kumita ng pera sa sariling paraan. Siyempre maganda. Ang lalaki, ganun din. Dami nagkakagusto, dami nagkakakrush, mahilig maglakad ng walang sapatos. Kakaiba. Like nakapaalam. Isang person nagkakagusto sa'yo, si King of Swords. Ako, matalino na person. Grabe mag-solve ng problem. Napakatahimik. Tahimik lang na nagpaplano. Very guarded. Pag sabi guarded, hindi siya masyado nagsasabi ng feelings. Parang nga siya riddle. Hindi mo alam kung ano ba yung gusto niyang sabihin. Minsan, kailangan mo pang isipin kung ano yung sinasabi ng person. Malalim yung mga sinasabi niya. Nakaranas ka din sa kanya ng mixed signals, yan. Hot and cold. Minsan sweet, minsan hindi, minsan nandyan, minsan wala. Paano mo nilalabanan yung feelings niya sa'yo? Pinag-isipan niya muna kung pwede ba talaga kayo. Five of Swords is challenge. Ang challenge dito, dalawa kasi na possibility. Pinagpipilian mo yung crush mo versus sa tao nagmamahal sa'yo. Sabi nga ni Casey Tandingan, sino bang pipiliin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Post talaga ako. Possible yun ang problema. Hindi mo alam kung sinong pipiliin. Medyo mahirap siya na decision. Yes, Five of Swords. Pwede mo tanong sa sarili mo, sino ba sakit ng ulo? Yan, iwasan nyo. Isa kailangan nating talagang umupo and pag-isipang mabuti. Yes, hindi mo tayo biktima ng sitwasyon. It's a blessing na may dalawa kang pinagpipilian, may dalawang tao nagkakagusto sa'yo. Ngayon, kung wala pa sila sa life mo, then malalaman mo kung sino sila. Ang tanong, ma'am, ano nagustuhan niya sa akin? Sa ibang topic natin. Sa ibang topic natin sasagutan. Kapangiti lang kita. Hindi, sasagutin ko ngayon. Kayo naman. Siyempre, sasagutin ko. Gusto niya sa'yo, isa kang tao na hindi ka basta pumipila ng hindi mo pinag-isipan. Isa kang tao na nakakaya mong harapin yung mga problema. Pinipilit mong hindi maging mareklamo. And alam mong halaga mo as a person, hindi ka naman na-insecure kung nasaan ka ngayon sa buhay mo. Alam mo na magiging kang good partner. Gusto niya sa'yo yung confidence mo. Hindi ka nagpapabaya sa sarili mo. Maalaga ka sa sarili. And napaka-sweet ng energy mo. Protective ka sa mga taong love mo. And sa kang tao na matulungin. Gusto ng person sa'yo, yung pagiging maalaga mo. For Pentacles, reserved. So may energy na pagiging reserved ko sa Filipino culture, pagiging dalagang Pilipina, na ayaw mo yung feeling aggressive, gusto mo maghintay, mag-open up yung person. So gusto niya sa'yo yung pagiging partly conservative. Yun yung base niya, konservatibo talaga. Hindi ka gumagawa ng move, gusto mo yung person magawa ng effort. And gusto din niya paging mysterious mo. Gusto yan niya yung pinaprotekta mo yung sarili mo na hindi madali bumalik sa life mo. So may part na gusto ni person yung nakita ka niya sa challenge, nakita ka niya as someone na maganda maging partner. Alam niya na sa ups and downs, hindi ka aalis. So, nagustuhan niya hindi ka after sa pera, hindi ka after sa kung ano pa man. After ka sa
connection talaga. Emotionally intelligent, meaning, hanggat kaya mo, pinipili mong maintindihan yung mga tao kung saan sila nanggagaling. Mas wala ka masyadong discrimination or judgment, very compassionate. Eight of Swords, possible nakaranas ka din ng mahirap na challenges, meron ka din mga mabibigat na problema, pero nagustuhan ng person, mas pinipili mo i-fix yung mga problem kaysa magligalig, magreklamo. So, hindi ka masyadong manigaling na person. Very accepting ka. Kung ano lang ka i-offer ng person, accept mo. And very grateful ka sa meron ka sa time na to. Kung ano meron ka, pinagpapasalamat mo. Pero hoping ka sa more na paparating. So nakikita ka niya as very good fit na maging partner. Kaso may kalaban siya. Dalawa sila. Kapagitila kita. Worth waiting for, dalawang angels. Divine timing is at work in your love life. Kung lalaki ka nanonood sa reading ganito, nagad lang ako dito Soulmates. May soul contract ka dito sa mga tao na to. May S siya, soulmates. So sa soulmates mo naman sila pareho. Iwan ako ng isang word dito. Special person. Yes. Ikaw ang special person ng dalawang tao. Advice sa'yo. Kuha ko isang card dito Ang Four of Cups, April. Possible mahalaga itong month ng April sa'yo. Also man, sa general reading, you have to use your intuition sa mga messages na channel ko sa reading. Yung reading na, para siya sa isang tao na merong dalawang pinagpipilian or dalawang tao nagkakagusto sa kanya. And mahirap na ipit siya sa gitna. And you have to use your intuition kasi always naman, mayroon tayong choice na pwede natin piliin ang gusto natin. Yes. Ikaw pa rin gagawin decision. Wheel of Fortune is destiny. So, kung niniwala ka na isa sa kanila is your destiny, is your special person, pwede kang gumawa ng mga decision para mas tumaas yung possibility mangyari yun. Bigyan na kita ng nakikita ko. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa'yo. Thank you sa panonood ng video natin. I'll see you again on our future reading. Namaste!